May mga pagkakataon na hindi mga multo o engkanto ang nagbibigay sa atin ng matinding takot at kaba. Mas madalas, kapwa-tao din natin ang nagbibigay nito. Biglang napabalikwas si Lando sa pagkakahiga. Pagtingin niya ng orasan ay bandang 5:00 na ng hapon. Tumayo siya at binuksan ang pinto ng maliit na kwarto na kanyang inuupahan. Ano pre? Sasama ka ba sa akin mamaya? Tanong ni Berto. Biglang naalala ni Lando na binalak niyang humiram ng pera dito kanina. Pero imbis na pahiramin siya, ay ibang tulong gusto nito na ibigay sa kanya. Si Berto, nakilala sa lugar nila na isang holdapper. Pero kahit sa kabila ng pagiging holdapper nito, ay di nagdadalawang isip to na tumulong sa mga kapitbahay basta meron itong ibibigay. Kaya nakuha nito ang loob ng mga kapitbahay. Kaya kapag siya naman ang nasa alanganin, ay tinutulungan siya. Napabuntong ng hininga si Lando. Biglang pumasok sa isip niya ang problema niya sa pinansyal. Si Lando, isang 21 anyos na binata na sinubukan may pagsapalaran sa Maynila, kaya iniwan ang probinsya at umasa na makakahanap ng mas magandang hanap buhay sa Maynila. Unang araw ng salta niya sa Maynila ay napadpad siya sa Tondo. Sa tulong na rin ng dati niyang kababata sa probinsya na si Berto, na naunang may pagsapalaran sa kanya sa Maynila, ngunit naliko sa maling landas. Sinubukan naman ni Lando na maghanap ng matinong trabaho hanggang makapasok siya bilang construction worker ng ilang buwan. Ngunit pagkatapos ng unang proyekto na napasukan niya, ay ilang linggo na rin ang nakakalipas at wala pa rin tawag sa kanya ang amo niya sa construction company na pinagtrabahuhan. Said na ang kanyang ipon at halos 2 buwan na rin siyang di nakakapagbayad sa upa niya sa kwarto, kaya ang landlady niya ay panay na ang putak sa kanya. Dagdag mo pa ang pangangailangan ng kanyang mga magulang at mga kapatid sa probinsya, dahil siya ang panganay sa kanyang nakasandalang mga ito. Sa ilang segundo ng kanyang pananahimik, napagdesisyonan niya na sumama na muna kay Berto kahit isang gabi lang. Sige pre, sama ako sa'yo, pero isang gabi lang ha. Tiyakin mo lang na di tayo mabubulyaso, ani niya kay Berto. Oo naman pre, di kita ipapahamak. Matagal ko nang minamanmanan yung gasolinahan na balak kong hold upin. Medyo liblib yung gasolinahan na yun, wala masyadong kapitbahay, kaya wala masyadong tao, bandang highway pa. Kaya kung pumalpak tayo, nasigurado kung di naman mangyayari, madali tayong makaka-eskapo, sabi ni Berto. Mga anong oras tayo makikita? Tanong ni Lando sa kababata. Mga 9:00 ng gabi pre, makita lang tayo sa labasan. Ako na lang magmamaneho at ikaw na lang mag-backride. Sige pre, pagsang-ayon ni Lando. Sa kabila ng takot at kaba na nararamdaman sa pinaplano, ay nilakasan na lang niya ang loob. Sinabi sa sarili na ngayon lang naman to. Mairaos ko lang yung problema ko sa pera. Di na ako ulit na sumama kay Berto.
Dumating ang oras ng pagkikita ng magkababata sa labasan ng lugar nila. Inabot ni Berto kay Lando ang isang maliit na bag nito at sinabi na, "Pre, ikaw na magdala niyan." Pagbukas ni Lando ng maliit na bag, nakita nito ang isang kalibre 38 na baril. "Pre, bakit ako magdadala nito?" tanong niya kay Berto. "Di ako pre pwede magdala niyan. Dahil ako magmamaneho ng motor. Di mo pa kabisado mga pasikot-sikot dito sa Maynila. Kaya ako na lang magmamaneho." Biglang napabuntong ng hininga si Lando sa narinig mula sa kababata. "E di ibig sabihin nito, ako ang gagawa ng pang-hold up?" "Oo pre, ikaw lang ang magtututok ng baril sa mga bibiktimahin natin. Mga di naman manlalaban yung mga yun kapag natutukan na ng baril. Kaya bibigay na nun yung mga hinihingi natin sa kanila. Kaya easy money pre, tapos problema mo." Walang nagawa si Lando kundi sumang-ayon. Pasado 9:00 ng gabi nang makarating sila sa gasolinahan na target nila ng mga biktima. Nang magtiyag muna sila sa gasolinahan, inalam muna nila kung ilang empleyado ang naka-duty sa oras na yun. Nang malaman nila na isang lalaking attendant at isang babaeng cashier lang ang naka-duty, ay tatawid na sana sila ng daan para puntahan ang gasolinahan nang bigla sila napahinto dahil isang patrol ng pulis ang pumunta dito para magpagas. Kaya napabalik sila sa kanilang pwesto at nagpanggap na ginagawa ang motor. Pagkalipas ng ilang minuto ay laking tuwa nila nang umalis ang patrol ng pulis. At nang matiyak nila na wala na ang patrol ng pulis at malayo na ito, ay dali-dali nilang pinaandar ang motor at tumawid ng daan papuntang gasolinahan. Kagad tinapat ni Berto ang motor sa bintana ng cashier at nagdeklara ng hold up. "Ate, kung gusto mo pang mabuhay, bigay mo ng mga pera." Dahil sa bilis ng pangyayari, napatulala na lang si Lando, kaya tinapik siya ng kasama. "Lando, tutukan mo na ng baril." Sa kabila ng kaba at takot, pinilit ni Lando ang sarili na kunin ang baril at tutukan ang cashier. Kaya dali-dali ang cashier na binuksan ang kaha ng pera para iabot kay Lando ang mga pera nang biglang lumitaw sa kabilang panig ng lalaking attendant. Dahil dito, nagulat si Lando at kagad tinutukan ng baril ang lalaking attendant. Taas mo ang mga kamay mo," sabi ni Lando. Kagad sumunod naman ang lalaking attendant kay Lando. Dahil dun, napababa ng motor si Lando para ibaling ang tutok ng baril sa attendant at sa cashier ng salitan. Tuwang-tuwa naman si Berto habang inaabot mula sa cashier ang mga kinita ng gasolinahan, sabay suksok sa dala nitong bag. Paalis na sana sila nang biglang may dumating na isang pulang kotse. Maganda ang modelo ng kotse. Biglang napahinto ito nang makita sila. Naisipan ni Berto na hold upin din ito kaya tinawag niya si Lando. "Pre, hold upin din natin yung kotse. Mukhang mayaman." Kagad naman napasunod si Lando sa utos ni Berto. Kagad niya pinuntahan ang kotse at kinatok ang bintana nito. Pagbaba ng bintana, nakita ni Lando ang mga sakay nito. Isang pamilya ang sakay nito, isang lalaki na driver na mukhang 40 anyos na at isang babae sa tabi nito at isang binata at batang babae sa likod na upuan nito. Sa kabila ng awa ni Lando sa mga ito,
dahil sa takot na nakikita niya sa mga mukha nito na nagdeklara siya ng hold up. Bigay niyo sa amin mga pera niyo at cellphone kung ayaw niyo masaktan. Sabay tutok ng baril sa mga ito. Oo, huwag niyo kaming saktan. Bibigay namin sa inyo mga gusto niyo. Dahil sa sinabi ng lalaki ay napanatag ng bahagya ang takot at kaba ni Lando. Aldrin, abot mo sa akin yung bag ko. Nandyan yung wallet at cellphone ko. Ilang segundo din ang nakalipas nang inabot ng binata ang bag sa kanyang ama. At nang biglang sabay pagtahimik ng kapaligiran, lumipas ang ilang oras. Nahuli niyo rin ba yung isa? Tanong ng lalaki sa pulis na lumapit sa kanya. Opo sir, nahuli namin sa follow-up operation. Buti na lang sir, naunahan niyo sila. Pasalamat na rin ako sa anak ko. Naintindihan niya yung ibig kong sabihin. Pinakabot ko yung bag ko. Swerte ka, di ka natulad sa kasama mo ah. Sabi ng pulis kay Berto. Akalain nyo, pinalak nyo pong biktima na isang police general. Kaya sa kulungan ka na lang magdudusa. Walang nasabi si Berto, kundi na manahimik na lang. At bumalik sa alaala nito ang biglang paghanandusay sa daan ng kanyang kababata. Napagtanto na ang kanilang balak hold upin ay isa palang opisyal ng pulisya. Ang tulong sa kababata na kanyang inalok ang naging sanhi pa ng madaliang kamatayan nito. Kaya laking pagsisisi at awang nararamdaman nito para sa kababata.